Ang distrito ng Quiapo ay nagsisilbing templo hindi lamang sa pananampalataya, pati na rin sa mga Pilipinong porsigidong makaahon sa buhay. Sa masikip na mundong ito, talagang mahirap makahanap ng sariling pwesto. Ngunit kahit mahirap makipagsabayan sa mabilis na kalakaran, pinatunayan ni Franco na hindi hadlang ang kapansanan upang makadiskarte sa araw-araw na pamumuhay. Dati sa interview ako yung vendor na ng sakya. Hindi ko lagi inuuli sa hectare. Nandito na lang ako presa. Bata pa lang ako, isang taon pa lang ako nagkasakit. Ay sasagot ko. Lubos na naapektuhan si Franco sa maagang pagkawala ng kanyang mga magulang. Grade 5 lamang ang kanyang natapos at sa murang edad, naranasan niyang magbenta ng dyaryo at mamalimos. Matustusan lamang ang pang-araw-araw niyang gastusin. Trabaho lang ako. Trabaho lang. Hindi ng dyaryo. Minsan mamalimos. Dahil sa madalas na pagkakahuli, naging paiba-iba ang kanyang trabaho. Naging dishwasher sa isang kantin kung saan nakilala niya ang kanyang asawa na ngayon naninirahan na sa Cagayan kasama ang kanilang tatlong supli. Sunog ako na ako, kayo na sunog kami dyan. Sunog kami dati. At ang gamit namin takay. Pero bakit di nyo po sila sinamahan po doon? Ilang trabaho. Kayo po kuya, saan po kayo dito nakatira? Yung sa organization lang ako dyan. Gamit ang kanyang iisang paa, naglilibot siya sa iba't ibang lugar upang makabenta. Tulak-tulak ang kanyang kariton na puno ng melon. Naawa ako sa kanya, pero masarap para sa kanya kasi in spite of the fact na ganyan ang sitwasyon niya, nagsiset up siya ng pag-ibig lang. Ganyan yun. Nakakatapos lang pa, nag-ano. Hindi man palaimig si Franco sa kanyang ipinapakitang determinasyon, napakaraming Pilipino ang saludo sa kanya.